nga ba na ang songbird na si Regine Velasquez ay may pagka-primadonna? Well, marami ang nagsasabi na may pagka-primadonna daw ang songbird. Pero siguro talagang ganyan lang siya dahil marami rin na nagsasabi na very generous at napakabait ni Regine Velasquez. May mga tao talaga na hindi mo kagad makukuha ang ugali o hindi nila kagad ito pinapakita hanggang maging close nila ang isang tao. Anyway, mukhang laging nasa kontrobersya ngayon ang songbird. Katulad nito na tinalakan daw ni Regine Velasquez ang isang netizen. Ito yung matapos sabihin nito na naaalala lang daw ni Regine Velasquez sa mga fans kapag ka ito ay may concert. Love niya lang fans niya pag concert. Yan ang naging komento ng isang netizen. Kaya naman hindi ito pinalampas ng songbird na si Regine Velasquez. Sinagot niya ang nasabing netizen. Narito ang say ng songbird. When did I ever ask you for something I need? Did I ask you for money? I invite you to watch my concert, sure, but I'm not forcing you to. I ask if you can listen to my songs, which are practically free. Hindi kita pinipilit kung ayaw mo, walang problema sa akin. Hindi rin naman kita pinipilit na hangaan ako. You decided to do that, I didn't ask you to, but you saying these things as if ikaw ang bumubuhay sa akin. Ano yun? You have so much expectations of me, you don't even know me personally. You just think you know me, but you don't. Isang anonymous commentator din ang nagsabi na sana daw ay tinagalog na lang ni Regine ang nasabing mensahe nito. But anyway, mula sa mga anonymous commentator ng Fashion Police, parang totoo naman daw ang sinabi ng bashers. Tinamaan lang si Tita Chona nyo. Baka nga, kaya kahit hehe, bashers, pinatos. Narito naman ang naging say pa ng isang netizen. Aniya, what a poor comeback. Reality check. Walang artista kung walang fans. So technically, yes, fans ang bumubuhay sa artista. So wag pong masyadong mayabang. Pang ilang beses na bang nilaglag ni Regine ang mga fans niya. Pero okay lang yan. Deserve naman nila sobrang mayabang at fingilera din ang mga Chanatics. Sino man ang isa sa Regine fan na nakaka-join sa meet and greet, we do pay for us, kaligayahan namin yun. That doesn't mean that she'll be a clown and do something for us kasi nagbayad kami. A toxic ng mga fan na demanding sa idols nila. Well, kung may mga negative comments, may mga positive naman din na sinabi para kay Regine. Pansin ko rin totoo sinabi ni Bashers, sinupalpal niya minsan mga fans niya. Penoys, Didi, this has been going on since the beginning. Ngayon nyo lang napansin. I pay, she sings, that is your only relationship with RB. Say naman ng ilan, ano nangyari na kay Ate Chona, bakit toxic na siya, need ng relevance? Tama naman din yung sinabi. Mas madalas pa niyang matalakan nga fans niya kesa maging grateful siya. Napapansin at grateful lang niya mga yon pag may concert o project siya. Say naman ng isa, Regine was never known to be chummy with her fans. I remember in a KMJS episode ata when a fan showed her his Regine collections, Regine was so awkward. Say naman ng isang netizen, tama naman si Regine, oo, walang artista kung walang fan, pero sino ba ang nagde-decide na maging fan ng isang artista? Yung artista ba? Say naman ng isang netizen, Regine doesn't owe her fans or anyone for that matter, anything. Ito yung Pinoy mentality. Para bang indebted dapat sa kanila yung idol nila. Lea Salonga would never ha. Hollywood celebrities wouldn't give you the time of day and that is okay. Grabe pa lang, tumalak ito. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching.